Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And for today's video, ang topic natin, ano naghihintay sa'yo sa year 2024? Nag-iba yung setup, no? Papangiti ko lang kayo guys wala ko sa house ko So gawin natin to reading na to. Sana magawa ko to ng maganda. So we have 3 groups. Group number 1, 2, and 3. Yan. So pwede ka na ngayon pumili. Saang group ka pupunta? Pwede ka na manood ng more than one group. All good naman yon. So reminder, this is a general tarot card reading. So take what resonate and leave the rest. So tingnan ko kung ano ma-channel ko. And you have to use your intuition sa reading natin. So tingnan natin So, ilalagay ko yung timestamp sa comment. Lagay ko siya sa comment. So, pwede ka na pumunta sa comment. Hanapin mo lang yung timestamp. Click mo yon. Diretso ka sa reading natin. Yan. And thank you everyone for watching our video. Sana makuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Super na-appreciate ko kayo. Yeah! Kukuibo. Naninibago. Napangiti ko lang kayo guys bahay na ng sister ko So nag-reading ako from Laguna. Diba? Pagawin natin itong reading na to para sa inyo. So, mag-start tayo sa'yo, group number 1. Let me know sa comment if nag-resonate sa'yo reading natin. And if bago ka lang sa channel ko, if nag-resonate sa'yo mga readings na nagawa ko na, let me know. Lagay mo lang sa comment. And you can also help me grow my channel by liking my videos and also subscribing to my YouTube channel. Diba? Bumubulong ako Oo. Sige, let's do this. Start tayo sa group number 1. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading and I hope all of you have a blessed day. Namaste. Welcome back, group number 1. Welcome to your reading, group 1. So back tayo sa topic, anong naghihintay sa'yo sa year 2024? So tingnan natin ang card na napili mo. Page of Pentacles. Okay, at tayong card Angel Guides and Spirit Guides, tulungan mo ko i-channel ang message for group number 1. So, Spirit Team, ang tanong natin, ano naghihintay sa group number 1 sa year 2024? Sana clear message. So, tingnan ko. Hangman. Thank you, Miss Leia, sa tarot cards. Thank you, Ma'am Leia, sa tarot cards na to. 9 of Pentacles. Tingnan natin Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Tingnan ko. And 5 of Cups. Ayusin ko lang. Okay, mag-add pa tayong card Tingnan ko. The Lovers. And then, the Devil card. The Emperor. Diba sa Emperor sa reading? Tingnan ko. And 7 of Pentacles. And sa ilalim, 6 of Pentacles. Okay, so ito yung mga card mo. Tingnan ko. Okay, so start tayo sa card na nag-represent sa'yo. Page of Pentacles. So, ano naghihintay sa'yo sa year 2024? Very colorful ang year 2024 mo. Sa year 2024, ito yung lucky color nun, no? Kasi year of the dragon. Ganito.
Parang ganito. Iyan. Siya nakikita mo Itong color na fairy. Yan. Lucky color yan sa Year of the Wooden Dragon. So parang umpisa pa lang reading, na-bless ka na kaagad. Lumapit sa yung color na to. So very blessed ka sa year na yon. Marami kang blessing na paparating. Possible dalawa. Big blessing sa'yo sa year 2024. Sa mga nakaraang mga taon, parang feeling mo siguro parang nahirapan kang sobra. Pero bumaliktad na mundo So, may pagbaliktad na mangyari dito. Hangman kasi nakabaliktad. So, kung sa mga nakaraang taon, parang nahirapan ka financially, pwede mo i-claim na taon mo ito. Pero pag-usapan natin mga card mo. Okay, so the Hangman and the Lovers. Sa marami sa inyo, meron ka talagang partner. Kung wala kang partner, then i-claim mo na 2024. Matatagpuan mo yung partner na bagay sa'yo. Sabi ko nga sa mga nakaraang videos ko, salamin natin yung mga tao sa buhay natin. So mga tatagpuan mo yung person na nagre-resonate ka talaga. Possible marami sa inyo magkakaroon kang bagong bahay. Ayun Or swerte ka sa bahay na meron ka. Kung lilipat ka ng bahay, i-claim mo na. May bahay kasi sa likod niya Marami kang mga sacrifices na ginawa sa mga nakaraang taon. Marami kang mga iniwan. Pwedeng iniwan mo talaga yung dating tirahan mo, yung mga taong dating nakasama mo. Nagbago yung kapaligiran mo. Parang ibang-iba yung mga nakikita mo. Parang hindi mo na makikita yung sarili mo as katulad ng dati. Possible meron kang gustong ayusin sa sarili mo kasi ang laki ng salamin Parang may gusto kang baguhin physically. So 2024, year of transformation para sa marami nagpunta dito. Parang hindi ka na makikilala ng mga tao Parang bumaliktad ang mundo mo. Kung nahirapan ka na sobra sa mga nakaraang taon, yung 2024, ibang-iba ang dating sa'yo. Maganda. Kung mag-asawa kayo, partners kayo, pwedeng yung blessing pumunta sa masculine. So, pwedeng asawa mo to, partner mo to. And kung lover ka niya, babaguhin din niya mundo mo. Lalo na kung mag-asawa kayo. Magbabago din ng mundo mo dahil sa nangyayari. Tingnan natin yung mga ibang cards. Nine of Pentacles and the Devil card. Ang ibig sabihin nito, Nine of Pentacles, abundance. So, magkakaroon ka ng increase ng pera. Unexpected na mga pera darating sa'yo. Para siyang balon. Balon. Pwede mong tingnan, blessing. Nanggagaling doon. May tendency sa 2024, magkaroon ka ng conflict. Kasi parang biglang bumubuhos ang blessing Alam mo to, nagkaka-conflict. Kung very spiritual kang person, pwede na stress ka ng konti. Kasi parang may napifeel kang negative na bakit biglang parang bumaliktad ang mundo mo. Possible, energy to sa nakaraan. Hindi ka sanay. Pwede mo tingnan, hindi ka sanay sa ganitong klaseng blessing. Pwede may tendency ka mag-self-sabotage. Pero dahil nanonood ka na reading ko, pwede mo mapigilan itong self-sabotage. Kasi ito yung parang, makukuha mo yung mga gusto mo, at the same time, nakakaramdam ka ng guilty feeling sa ilalim. Makaramdam mo dahil sa nakukuha mo lahat ng gusto mo, parang dumadami yung mga nagbabantay sa'yo, mga matang nakatingin sa'yo. Nakikita ka ng mga tao na parang nakukuha mo lahat ng gusto mo. Unexpectedly, pwede nakaka-receive ka ng mga unexpected packages, mga unexpected gift. Mayroon kang balon ng abundance doon. I'm not so sure kung may connect ka ba sa well. Pwedeng wishing well ito. So, marami sa inyo sa year 2024, mafe-feel mo sa heart mo na parang meron ka pa rin gustong gawin sa kabila ng blessing na pumupunta sa'yo. Blessed ka naman pero natatrap ka. Ang naghihintay sa'yo, pagbabago. Pwedeng kung nagtatrabaho ka sa opisina,
Then, lipat ka ng ibang klase ng trabaho na feeling mo malaya ka. Ang tema niya, parang may blessing ka pero feeling mo natatrap ka sa blessing na yon. So, parang hinahanap mo dito, paano ako makakalaya? Pwede din to sa relationship. Kung feeling mo natatrap ka sa isang relasyon na hindi ka malaya, parang sa 2024, gusto mong pag-aralan mabuti kung kailangan may baguhan. Kung sa financial tayo pupunta, blessing talaga ito. Ang meaning kasi ng card na to, isang mayaman na business owner. Isang mayaman na business owner. Ito pa naman yung energy mo. Oo. Hindi ko sure kasi dahil nasa ibang place ako nagre-reading, naninibago ako. Pero may possibility energy mo din to eh. Kasi parang maninibago ka. Na parang totoo ba to? Isa ako successful, wealthy business owner. Pero claim mo na. I-claim mo na. Marami sa inyo talagang magiging successful ka. Very successful financially. Parang tingin ng mga tao. So, magkakaroon ka ng successful business. Pero parang dito kasi may business na talaga eh. So, kung may business ka na talaga, then year 2024, magiging kang wealthy, successful business owner. Tingnan natin ibang cards mo. Okay, dito hindi na may tatanggi. Diba? Successful business owner. Emperor, grabe, oh. Ang ibig sabihin nito sa tarot card, pagtatrabaho sa government. So, kung maraming nagpunta dito, pwedeng gusto mong trabaho sa government or mabibigyan ka ng posisyon sa gobyerno. Mabigay ko lang. Pero ganun pa rin meaning nito eh. Success, prosperity, abundance. Isa kang powerful leader. Kung partner mo to, pwedeng ito asawa mo, masculine, magiging siyang successful sa lahat ng papasukin niya. Isa siyang father figure. So, pwedeng magkaroon siya ng maraming opportunities. Kung naman feminine ka nagpunta sa reading, then ito pa rin energy mo. Para ka successful business owner. Ang lakas sa masculine energy sa reading. Masculine energy. So, action. So, pwede mong tingnan sa year 2024, opportunities na talaga ang lalapit sa'yo. At hindi mo na talaga papakawalan yon. Maraming tao ma-intimidate sa lifestyle mo. Yung intimidation manggagaling sa klase ng buhay na meron ka. Na parang nakalaya ka. Doon sa naunang card, parang natatrap. Then dito, parang nakalaya. So, totally nakalaya ka. Marami sa inyo maka-experience ka na talaga nung freedom. Time freedom, location freedom, financial freedom. Sama-sama na sa isang kahon. Para ka nakakuha ng treasure. So, kung ano meaning nito, pwede mong pag-aralan. Kung meron ka inaasikaso sa government, then, pwede makuha mo na ito. Kung gusto mo magkaroon ng asawa sa year 2024, pwede siya i-represent ng masculine, asawa. Kung wala kang partner, pwede din tong partnership. Pwede din to tungkol sa tatay mo. So, marami sa inyo makatanggap ka ng regalo galing sa tatay mo. Or something sa tatay mo galing sa masculine. Sa masculine. Marami sa inyo, pipirma ka ng kontrata. Always sinasabi ko yun. Kasi, parang tatay ito ni Ariel, diba? Pwede mo tingnan ganon. So, pinampipirma kasi niya yung hawak niya eh. So, marami sa inyo magkakaroon ka ng contract. Company din kasi ito. So, bigay ko lang lahat ng mga channel ko dito. So, marami sa inyo magkakaroon ka ng bagong work sa 2024. And yung work na yun, parang katumbas siya nitong Ace of Pentacles. So, something na pabor sa'yo. Gusto mo talaga yung package niya. So, kung nag-work ka, pwede mag-work ka sa government or magkaroon ka ng stable work. Or isang magandang company. Pwedeng boss mo din to. Kung naman nagtatayo ka ng business or may business ka na, very blessed ka sa 2024. Maintindihan mo kung paano ba maging leader. What it takes to be a leader. Ano ba talaga ang kailangan para mamuno ka? So, pwedeng itong leader ka talaga ng isang business or solopreneur. Kung solopreneur, maintindihan mo kung paano patatakbuhin ang negosyo mo. Ang isa Pentacles para sa akin, opportunity. Always opportunity. Na magsimula ulit.
So sa taon na to, sa 2024, babalikan mo lahat ng mga goals na hindi mo nagawa ng mga nakaraang taon at iisa-isahin mo yan. Iisa-isahin mo. So, pwede mo pag-aralan. Pwede mabuksan mo talaga to. Alam mo yun? Yung key, yung susi. Marami sa inyo talagang makikita mo yung blessing na yon na nandiyan naman talaga sa tabi mo. Nasa tabi mong blessing, tinan mo. Tinan mo to. Diba? May perlas dito, may perlas doon. Parang perlas. Mga perlas to. Mas emperor. Daming alas ni emperor. Diba? So marami sa mga health problems mo masasolve ng 2024. Kung meron kang mga problems sa, pwede natin sabihin na addiction, kung ano man yun, possible maayos mo na to sa taon na to. Kasi parang nakikita ko sa reading mo, umpisa ng taon, humaharap ka sa salamin. Ang tawag dito, personal accountability. Yung tipong, tinitingnan mo talaga, ano bang ayaw ko sa sarili ko? Ano ba yung gusto ko? Kung ano man yung ayaw mo sa sarili mo, possible marami, kasi may devil card dito. Mapapag-aralan mo kung paano ayusin yung mga tinatago, yung mga bagay na ayaw mong harapin. Parang gusto mo na ngayong harapin. So, makakalaya ka sa mga bagay, tao, sitwasyon, addiction, na nagpahirap sa'yo ng mga ilang taon. Sinasabi ko lang na nagpahirap, hindi para magkaroon ka ng attachment doon. Tingnan natin yung last two cards. Naniniwala ko all possibilities exist. So, nangyayari to sabay. Sa spirituality, sabay to nangyayari. So, pwede mo tingnan, nasa pareho kang sitwasyon, ng sabay. Ang nangyayari lang sa 2024, parang nagsishift ka, nalilipat yung vibration mo, lumilipat sa ibang timeline. Pwede mo tingnan ganon. So, mas napapansin mo ngayon itong blessing. May mga problema pa rin nandun. Pwede ang pinaka malungkot na pwede mangyari is may namimiss ka mga tao sa 2024. Kasi maraming tao sa life mo, hindi ka na nila makikita na katulad ng dati. So yung mga taong hindi ma-accept yung mga pagbabago sa'yo, mamimiss mo silang sobra. Pero marami ka rin taong makikilala. Ang Seven of Pentacles, aanihin mo ang itinanim mo. Farmer ka pala. Kung gusto mo ng farm sa 2024, pwede. Ang ganda boses ko dito, Oo, malamig dito eh. So, pwede mo tingnan na marami kang blessing na darating to the point na na-amaze kang sobra. At the same time, nalulungkot. Mixed emotion ang tawag dito. Malungkot at masaya. Masaya kasi parang nagbabagong buhay mo. Malungkot kasi parang maraming tao na hindi mo na nakakasama dahil sa mga pagbabago. Kung gusto mo magkaanak, then bigay ko na sa'yo. Maraming mag-asawa ang mangangarap mag-anak sa taon na yun. Kasi Year of the Dragon, sa Chinese New Year, parang napansin ko din yan sa mga nakaraang Year of the Dragon. Maraming pinapanganak sa taon na yon. Kasi parang siguro kasabihan ng mga Chinese, maswerte daw yung Year of the Dragon. So, kung gusto mo mag-anak, hindi ko man nire-recommend. Pero kung gusto mo, Year of the Dragon, medyo maganda. Mami sa nagpunta dito, mangangarap ka magkaanak sa taon na yon. Kasi nga dahil sa Chinese New Year, Year of the Dragon siya. Kung nabigo ka ng ilang taon, pwede mo i-claim. Ito na yung taon na makakapag-anak ka. Pwede mo i-claim. Lalo na kung dala mo itong number na 5 and 7. So, pwede mo pagdasal ito. Kung ito ang gusto mo sa taon na yon, then i-claim mo na. Iba naman sa inyo, pwedeng ito
ay galing pa sa nakaraan. Ang blessing mo is galing pa sa nakaraan. Akala mo lost na, hindi mo na makuha. Pero nakuha mo pa rin. Bigyan kita sample nito, mga pamana, mga bagay na dapat nakuha mo na. Mga benefits, parang ang tagal mong hinintay na nalulungkot ka na. Pero darating. May posibilidad na dumating. Para si Mary and Joseph, no? Para Mary and Joseph. Ilagay natin ito doon. Six of Pentacles. Nakatuwa yung Six of Pentacles dito. Tatlong Maria. Kung tatlong anak mong babae, baka mahabol ka ng anak na lalaki, ha? Papangiti lang kita. Play mo na. Puro babae anak mo. Baka gusto mo ng anak na lalaki. Tatlo kasi yung babae. So, very significant tong tatlo. Pwedeng tatlong anak mo to, or tatlo kayo magkakapatid, or may something dito sa tatlo. Trio. Pwede mo pag-aralan. Tatlo, pero Six of Pentacles. So, parang mahalaga dito 36. Pwede mo tingnan. Pwedeng 36 years old ka. Or yung year na mag-36 ka, mahalaga yon. Ang Six of Pentacles sa tarot card, giving and receiving. So, imagine, tatlo sila, 6 na pentacles. So, parang nagdodoble. Parang double. Diba? Tatlo lang sila pero yung pentacles nila is 6. More than talaga sa meron. Mapapansin ko lang dito, may tatlong fairies. Sa spirituality, may possibility kung tatlo itong anak mo, then meron silang parang guardian. So, safe ang mga anak mo sa taon na to. Kung itong pinagdadasal mo, malayo ka sa anak, then safe sila always, kahit saan sila magpunta. Kung magpunta sila sa beach, or maligo sa ilog, naliligo sa ilog tong mga to swimming, and all good. Possible marami ka pupuntahan sa taon na to. Tatlong magagandang lugar na gusto mo talagang puntahan. Or pwedeng pledge mo na to. Gusto mo talaga itong mangyari sa buhay mo. Makapunta ka sa mga kakaibang lugar. Kung vlogger ka, possible, marami kang mapunta magagandang lugar. Pwede mo siyang i-video. Viral video mo ata to Parang may tatlong bata, tatlong babae. Mahalaga siya yung tatlo. So, pwede mong pag-aralan. Anong symbolism ng tatlo na to sa'yo? So, pwedeng tatlong anak mong babae. Or tatlo tong magkakapatid na babae. Diba? Parang tatlo sila. Marami sa mga blessings na akala mo, hindi mo na makukuha. Magbabounce back pabalik. Para siyang nasa balloon. Pwedeng celebration ito. Possible. Celebration. Kasi puro babae. Parang mga bata naglalaro. So, pwede mo pag-aralan. Pwedeng 2024, marami ka activities na gagawin kasama ang isang batang babae. Wala man gender ang tarot. Pwede din batang lalaki. Or marami kang pupuntahan ng mga nakakatuwang lugar. Yung inner child mo, sobrang saya. Parang bumabalik ka sa pagkabata. Or mapupuntahan mo yung mga lugar na kinalakihan mo. Yung mga lugar na yon na nakita mo na ng bata, babalikan mo. Revisit. Or babalikan ka ng mga tao sa nakaraan. Pwede mo tingnan, mga friends mo ito, na matagal mo na talaga nakilala. So, medyo mababalance ka. Ito yung mind, body, spirit. So, sa 2024, mas balance silang tatlo. Coordinate sila, nagkakasundo. Mind, body, spirit. Mind, body, spirit. So, yung tumatakbo sa isip mo, yun din na nangyayari sa katawan mo and sa spirit mo. Mas madali ka makakapag-manifest kasi nagkakasundo yung essence mo yung pinaka sa ilalim. Nagkakasundo siya. So, mawawalan ka ng resistance. Parang go with the flow. Pwede mo tingnan kasi ang buhay natin, pwede mo siyang tingnan as parang bilangguan. Parang ito. Or pwede mo siyang tingnan parang playground. So, marami sa inyo, pipiliin mo tingnan ang buhay mo as parang playground. Or school. Kaya puro bata.
Nandito ka para matuto, nandito ka para mag-enjoy, nandito ka para ma-experience mo yung mga bagay-bagay. Eto, marami sa inyo makikita mo yung purpose mo kung ba't dumati ka sa mundo. And ang purpose is to spread compassion. Kung medyo spiritual ka, possible marami nagpunta dito Rainbow Child kasi Rainbow yung una. So, or meron kang anak na Rainbow Child. Pwede mo pag-aralan. Lalabas siyang pagiging artistic mo sa taon na to. Mag-add lang ako isa dito. Hindi ko dala lahat ng cards ko, guys, eh. But all good. All good naman. Tignan mo to. Batang babae. Ano meron sa batang babae? Diba? Parang unlimited. I create my reality with the thoughts I think and things I focus on. I am unlimited in my ability to create a beautiful life full of good and love. So ito ang 2024 mo. Summarize na talaga sa isang card. Diba? Very unlimited. Limitless. Manimutin ng ganon. So makikita mo na yung good life, beautiful life. Nagmamanifest siya sa mundo mo. Moment by moment. Month by month. May mga konting mga problem na sumusulpot. Pero, natatabunan pa rin siya ng blessing. Let me know na lang kasi magbibideo naman tayo ng 1 year. Pero parang tong babae, Diyos maswerte ata tong bata ito. Sino to? Tingnan ko to Kakaiba. Maraming feminine nagpunta sa reading. Actually, majority ng mga nanonood sa videos ko, feminine. Pero kung masculine ka, huwag ka mag-alala. Ikaw si emperor. So, ikaw feminine. Nandun sa emperor. Pwedeng tatay mo yan. Or asawa mo yan. Mababless ka ng sobra dahil sa partner na meron ka. So, 2024 mo, parang ito yung year na pinangarap mo. Maraming travel, maraming pagbabago, maraming moments na masasaya. Ang significant dito yung parang treasure chest, yung parang wishing well, yung mirror. Pwede din dito yung lighthouse, or yung parang ilog, or crib, or rainbow. So, ano to mga sinasabi ko? Kasi maraming tao humingi ng sign. Sign. Pearl. Pwede din yung perlas. Minsan kasi yung mga sign and synchronicities, parang wake-up call, parang gisingin ka. Para ma-align ka sa magandang paparating. So, kumingi ka ng sign, then yun, bigay ko sa'yo. And yung little girl. So, kung may anak kang babae, mga babae, then pwede mo siyang i-claim na siya yung sign na beautiful life is coming. Baka wala ka pang anak, then i-claim mo na. Unlimited. Makikita mo ang pagiging unlimited ng taon na to. Para sa'yo. Umpisa pa lang to Group number 1. Parang umpisa pa lang to ng mga blessing na bubuhos sa'yo. For the next 6 years, possible maganda sa'yo. For the next 6 years. Kung nag-ahabol ka talaga ng anak at hindi mo makuha sa taon na to, then after 6 years pa, sa ika-7th na taon. Pero kung nagmamadali ka na, pwede naman this year na. Unlimited. I am unlimited in my ability to create a beautiful life full of good and love. So yun ang life mo sa taon na to. Full of good and love. Kanina ko pa gusto sabihin, full of food. Food. Gutom na pala. Napangiti lang kita. So, end na natin reading dito. Napansin ko walang queen, walang parang kakaiba na. Pero mag-add tayo isang card. Mag-add lang tayo ng last card, then close ko na reading dito. Sana ko may messages na para sa'yo. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for being here. Sana ko may messages sa reading natin. King of Cups. Grabe, unlimited ka talaga. Kasi, sabihin ko lang group 1 Yung King of Cups, group number 2. So, pwede mo panoorin group number 2 kasi pwede siya mag-combine. Yung sabihin,
pwedeng yung sa group 2, group 1, pwedeng reading mo. But you have a choice. Sinabi ko lang na yung group number 2, King of Cups. Ang card niya doon. Kung ba't nagpakita sa reading mo, then, sundan mo. Follow your intuition. Alam mo si King of Cups sa isang tarot card ko. Dragon ang design niya. Hindi ko lang dala sa ibang tarot card ko. Pwede mo panoorin yung group number 2. Tignan natin kung ano ma-channel doon. Pero ito love kasi. So possible, sa 2024, mag-resonate ka sa energy ng love. And napakataas nun. So meaning, kung love ka mag-resonate, then makukuha mo lahat ng mga bagay magpapaalala sa'yo ng love. Love and support. Possible, yung energy dito na parang nahirapan ka is naninibago ka. Minsan di tayo sanay mag-accept, tumanggap. Ang 6 of Pentacles, pagbigay at pagtanggap. So, kailangan mo pag-aralan ang pagtanggap. Receiving. Kasi ang problem natin is receiving. Hindi tayo sanay. Parang pag mabait mga tao, mapagbigay mga tao, always sa isip natin, bakit kaya? Hindi natin matanggap na deserve natin na maka-receive. So, sa 2024, magiging open ka sa receiving. Kasi, kahit anong manifest mo, kung hindi mo tatanggapin, hindi mo makukuha ang gusto mo. Diba? So, maging open ka sa pag-receive, pagtanggap. Diba? So, kung anumang blessing na dumating sa'yo, i-claim mo na deserve mo yon. Binibigay yun sa'yo, ni universe or ni God. Deserve mo bawat blessing na pumupunta sa'yo. I-receive mo siya ng 2 kamay mo. Diba? And love yourself. Love. Parang ito na yung time na feel mo naman sa heart mo yung love. Yung love. Yung energy ng love. Mag-resonate ka dito. So, pwede mo pag-aralan. So, it's a choice kung gusto mo panoorin yung group number 2. Pero end ko na reading dito. Thank you everyone for being here and sana nakuha mo yung messages na para sa group 1. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome back, group number 2. Welcome to your reading, group 2. So, back tayo sa topic. Ang topic natin, ano naghihintay sa'yo sa year 2024? So, napili mo si King of Cups. Tignan natin sa Shuffle Time Cards. And thank you everyone for watching our video. Sana makuha may messages na para sa'yo sa reading natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message para sa reading natin. Tingnan ko. Sa mga nagtataka, bakit iba yung setup mo? Wala ako sa house ko Pero all good naman yan. Diba? Kaya natin to. So, next week, possible next week, back tayo sa setup natin. And hopefully, makapost ako maraming videos sa 2024. Hopefully. So, Ace of Wands. Shuffle ko lang Kung saan lumabas Oo. Tingnan ko Six of Swords. Grabe ang ganda. Papakita ko yung mga cards. And thank you, Miss Leia, sa card na bigay mo sa akin. At 2 agad. Ace of Cups. 2 ace. 9 of Swords. Ayusin ko lang. Okay, so mag-add tayo sa ilalim. Tingnan ko Anong masasabi ko sa 2024 mo? 4 of Cups. Nine of Cups. The Fool. Grabe, ang ganda ng The Fool dito. Tingnan mo. Parang Barbie. Parang surfer. Tingnan natin Marami sa inyo babata kang tingnan sa 2024. Parang ibang tao. Kaya, meaning niya to. Love ito. new love is coming. Ngayon, kung nasa relasyon ka, may claim. Dito lang marami, magkakaroon ka ng new person. See? Sabi sa'yo
New person, tinan mo. Ang sweet nila, diba? Sweet nila dito Parang napunta sila sa Hawaii. Ayusin natin. So siya, bottom of the deck energy. Two of Wands. Compare nga natin. Tinan mo. Parang isang tao, diba? Ayusin ko lang. Okay, dito sa group na nandito, parang obvious passion ang papasok sa 2024. Yung passion na yun, pwede siyang pumunta sa love department. So, pwede siyang pumunta sa love. So, magkakaroon ka ng relationship. Kung wala kang karelasyon, always naman, ibigay ko yun sa'yo. Kung may lover ka ngayon, then mag-elevate ang love niyo. Pwede mong tingnan. Kasi dito, nakataas dun sa taas. So, parang, pwedeng mag-level up. So, possible, marami dito ikakasal. Kasi ito yung card na kinakasal Or takot ka magpakasal. Kasi 9 of Swords takot. Hindi ka pa ready. Anyway, postpone. Mapangiti lang kita, guys, Marami dito, possible, pumasok ka na sa marriage sa 2024. May possibility. Ready ka na magpakasal? Or ready ka na pumasok sa relationship? Yung commitment talaga. Pero titingnan natin mga cards mo. So, start tayo sa first card. Okay, so King of Cups. So, pwedeng galing ka sa group number 1. So, pag-usapan natin. Si King of Cups ang king ng emotional intelligence. So, pagdating sa 2024, magiging emotionally intelligent kang person. Mas maintindihan mo na kung paano mag-react or mag-respond. Actually, hindi ka na reactive Nag-respond ka sa mga nangyari sa life mo with ease. Effortless. Parang, hindi ka nababagabag. Very cool. Kalmado. Pwedeng masculine energy ito. Ito yung hinahanap mong tao sa life mo. Isang lalaki na emotionally intelligent, cool, kalmado sa gitna ng problema, and matatag na person. Possible meron kang iniisip na tao kasi court card yung pumasok sa reading mo. 2024, pwedeng nasa heart ka pa rin ng person na tinatanong mo or love mo pa rin ang person na to. Kung sino to, pwede mong tingnan. Titigan mo mabuti. Sino ba to? Sa tingin mo. Ang tapang, diba? Si King of Cups to, the singer. Baka magaling kumanta ang person. Pwede mo kasing tingnan ang 2024 mo. Parang follow your intuition, follow your heart. Kasi si King of Cups So, taon na yon, more follow your heart sa mga decision. Kung ano man magiging decision mo sa taon na yon, pwedeng marami doon. Sinusunod mo talaga yung heart mo. Pero ang good thing sa King of Cups, maturity. So, mas mature kang papasok sa taon na yon. Marami ka na pagdaanan sa nakaraang taon, sa mga nakalipas sa taon, natulungan kang maging emotionally intelligent. Okay, so start tayo dito. Ace of Wands and Four of Cups. Ang Ace of Wands, fiery energy. Ang Four of Cups, sad. So, may possibility sa 2024, babalik yung passion mo. Pwedeng meron ka naman talagang lungkot sa ilalim na hindi maitatanggi. Umpisang card kasi pumapasok, Four of Cups. So, ang Four of Cups, parang disappointment, disappointed ka, di ka masaya, nalulungkot ka, may namimiss kang tao. Pwede makita mo yung tao na namimiss mo, na nagtatago. Pwede hindi ka talaga makalimutan ng taong to. Pwedeng passion na ma-reignite. Ibig sabihin, ibigay ko lang sa mga gustong makatanggap ng message. Kasi ang messages naman na chine-channel ko, hindi para sa lahat. You have to use your intuition. Marami na nagpunta sa group number 2. Gusto nila makabalikan yung ex nila. Obvious sa card. So, may possibility, majority, ito yung taon na magre-reconnect kayo ng ex mo. Reconnection. Parang reunited.
Ang song kasi na Reunited, sa bigyan katanlay na kahit pause ako, promise sa inyo, magkakaroon opportunity kumanta. Hindi ka makapagtago. I'm so sorry. Reunited and it feels so good. Reunited cause we understood. There's one perfect fit and sugar, this one is it. We both are so excited cause we're reunited, hey, hey. Reunited. Napasaya ko lang kayo guys So, mangyari sa 2024, so marami sa inyo, singers, so kakanta ka sa place na to. Para talaga may mic dito. Pag-aralan mo kung ano to. Pero marami sa inyo, yan talaga yung song Reunited. So, ma-reunite ka sa person na love mo. Kasi may passion naman pa. Meron pa naman sa loob. Sabi nga dun we both are so excited cause we're reunited, hey, hey. Gagawa ka album. Ano siya nyo, makagawa ka album. Makagawa ka sarili mong music. Or maririnig ng boses mo. Kung dati, nagtatago ka, kumakanta ka lang sa banyo, ikaw nakakaalam, then it's time, mapanood ka, makita ka, magkaroon ka ng spotlight. Spotlight to tinan mo. Yan. Pwede magkaroon ka ng pagkakataon makita ng mga tao. Pwede yung music mo, very soulful. Alam mo, nakatouch ng emotion. Kasi ang Four of Cups parang lungkot. So, imagine yung kanta mo. Kukunin yon, emotion na yon. Always naniniwala ako na nandito tayo sa mundo para ma-experience natin lahat. So, anything na makakatulong sa atin maka-experience ng emotions or maka-experience is makakatulong sa atin. Kaya sa mundo natin, art, music, mahalagang mga bagay. And always nag-resonate maraming tao. Kasi instant wala yung experience, pero sa music, mafe-feel mo experience. Pero ka lang masyadong maki-carried away. Pwede mo kasing tingnan, pwede ka makakinig ng music na malungkot and experience mo yung feeling na nalulungkot. Pero at the same time, after na experience, go back sa present. Kasi Ace of Wands is passion, beginning, now. So, huwag kang ma-carried away. So, sa 2024, marirealize mo na marami sa ginagawa mo sa buhay, accidentally. Hindi mo alam, nailalagay mo yung sarili mo sa mga sitwasyon na nalulungkot ka and nakikarried away ka na hindi naman kailangan. So, mapapag-aralan mong i-balance sa emotion mo. Diba? Pero, nandun pa rin yung, pwede ma-reunite ka sa isang tao mahalaga sa'yo. Love mo. Pwede namimiss mo talagang person na to. Kaya ating ibang cards. Okay, siya may isang tao nagmamadaling bumalik sa buhay mo. Nagmamadali, sobrang nagmamadali ito Walang preno. Tingnan natin to. So, Six of Swords. Ang Six of Swords parang kasing competition. Parang naglalabanan. Or mga blockages. And Nine of Cups, wish card ng tarot. So, may possibility, marami sa inyo, sa 2024, na mamanifest mo yung gusto mo. Mabilis. Hindi mo nga halos napapansin, nandyan na. Kung sino to, ano to, pwede mo pag-aralan. May paparating sa'yo na blessing. Possible marami din. Kung sa group number 1, napapansin ko ng parang bahay. Dito para sa sasakyan. Ang kakaroon ka ng sasakyan. May possibility. Magkakaroon ka ng new pet. May possibility. Iba sa inyo, magkakaroon ka ng pagkakataon makapasyal sa lugar na may snow. So mag-abroad ka. May possibility marami siyang nagpunta dito, gusto mag-abroad. Wish mo yon. Kasi wish card ng tarot nandito. Kung nasa abroad ka, maka-experience ka naman sa sayang experiences kung nasan ka. Yung mga hindi mo in-expect, mararamdaman mo, mararanasan mo. Pwede manood ka ng mga show na may pet. Or pwedeng extreme sport na talaga to. Extreme. Ang manifestation mo pwede maging extreme. Yung mga bagay na hindi mo expect. Dumating. So, 2024, pwede hindi mo pa rin mapigilan sarili mo na pumunta sa mga lugar na masaya. Parang ito,
pumupunta ka sa isang lugar na happy, masaya. Marami kang mapupuntahan. Pwedeng maraming mga activities ito. Marami kasing tao extrovert. So, pwede yung maraming extrovert na punta dito. So, ito yung mga happenings sa tinatawag. Yung mga gala pa more. Mga pagpunta sa mga malalayong lugar. Wala masama. Experience mo lahat ng gusto mo ma-experience. So, marami kang ma-experience na mga activities na kakaiba. Marami kang lugar mapupuntahan. Marami kang mga makakainan na lugar. Pwede mga restaurant ito. Para kasi siyang eat all you can. Parang ang style dito. Para siya nakaupo doon. Parang ang dami nasa mesa. Pwede magkakaroon ka ng maraming award, trophy. So always ang tingin ko sa Nine of Cups para siyang achievement, unlock. Parang na-unlock. Kung magko-compete ka, then claim mo na. Kung competition na pupuntahan mo. Pwede ka mag-compete. Pwede ka magka-award. Papasok dito yung may mga award kasi Ace nandito. So, pwede magkaroon kang 2 award sa taon na 2024. Kung galing ka sa group number 1, award na ito Pwedeng anak mo ito. Pwede mag-compete ng anak mo. Sa group 1 kasi para may energy na may bata. Possible ma-recognize ka sa talent or skill mo sa 2024. Hindi lang isang talent or skill mo, madami. Tingnan natin yung ibang cards. At dito tayo sa The Fool. Ang ganda ni The Fool dito. Mukhang Barbie. Barbie. Kakaiba, diba? Possible, magkakaroon kang transformation sa taon na yon. Parang siya din yung Nine of Cups Ang dami niyang binago. Kung gusto mong ibaguhin sa physical, wala mo masama Ang Ace of Cups is self-love. Kung expression niya ng self-love, walang masama. Kung gusto mo magpatato, alam mo yun. Ako, no judgment. Para kasing yung katawan natin, pwede natin gamitin expression of self-love. Ikaw ang judge ng buhay mo. Pwede mong pag-aralan. Papansin ko lang na may pagbabago sa'yo. Maswerte kang darating. Maswerte ang bag mo. Maswerte ang bag mo sa 2024. Tinan mo, Ito yung lucky color, Nakangiti yung bag mo, grabe. Nakasmile yung bag mo, tinan mo. Kakaiba yung bag nakasmile. Kung makatanggap ka ng gift na bag sa 2024, lalo na kung color green, is a sign. Or pwede mo na i-claim, yung unang bag na mabili mo or matanggap mo is a lucky bag. Kasama mo siya kahit saan ka magpunta. Ako, mahilig ako sa bag mahilig ako sa wallet, sa bag. Oo. Obsession. Possible, marami kang collection. The Fool ito. Saan ka magpunta, may mabibili ka talaga doon. Napansin ko lang, nakasmile yung bag mo. Ba't kaya nakasmile? Ang bibili mo siguro yung pangarap mong bag. No judgment kasi maraming babae, meron talaga tayong pinapangarap ng mga items, like yung mga bag, mahal na bag, alam mo yon. Kung sa tingin mo, i-give mo yun sa sarili mo, sa lahat ng sacrifices na ginawa mo, wala masama. Nandito nga tayo para experience yung mga bagay-bagay. So, kung sa tingin mo, makakatulong sa'yo na mabigyan ng sarili mo ng best gift sa 2024, kung babae ka, kung ano man to, baguhin ng something sa body or bumili ng branded na gamit, wala masama. Pinapakita lang dito, new beginning. Lalabas ka sa 2024 para ibang tao. Ibang mindset, more confident. And ready ka talaga. Kung sa maraming taon, ayaw mo ng love life, dito wala kang choice kasi pagpasok mo, love life agad. So, marami sa inyo, wala kang balak magkaroon ng karelasyon. Pero nandun talaga siya, hindi ka makaiwas. So, may possibility. May something pareho sa inyo ng person mo. May possibility, may similarity kayo ng person mo. Napapansin ko lang sa mga card mo. Ang Ace of Cups, parang confession ng love. So, sa 2024, may magko-confess ng love sa'yo. Finally, malaman mo na kung sino. Malalaman mo may nagkakagusto sa'yo.
Hindi to basta kakagusto lang. Malalim ito. The Fool multiplier. Pag itinabi mo siya sa Ace of Cups, so ang love nito parang kasinlalim ng dagat. May obsess sa'yo. Yung obsession, ikaw ang mag-judge kung anong level ito. Pwedeng love ka ng isang tao. Matagal niya siguro tinago to. Kasi parang nasa ilalim ng dagat talaga. So, may possibility. Magkaroon ka ng romantic partnership. Magkaroon ka ng partner. Dumating na yung person na hinihintay mo. Or ex mo na talaga to nagbabalik. Parang ibang tao, nagbago na. Kung ano meaning nito. And, may possibility, marami kang makikilala. Kung di ka ready pumasok sa relationship, wala namang sapilitan. Parang more romantic partnership, friendship, mga taong makikilala mo na taga-ibang lugar. Marami kang maging kaibigan sa iba-ibang lugar, iba't ibang panig ng mundo. Kasi ang dami ng isda ang magiging connections mo. Iba't ibang klase. So, pwede mo tingnan mga iba't ibang tao talaga. Foreigners, halo-halo. Marami kang magiging network. Yung network mo, kakaiba. Pwedeng mga tao na amazing talaga. Maganda ang network mo sa 2024. Kung nasa networking ka, check ka na sa akin. Nakasmile ang bag mo. Kung nagbi-business ka, check ka na rin. May lucky bag ka sa 2024. Okay, so pag nagsama itong dalawang card na to, ang ibig sabihin nito, pregnancy. So, pwedeng pregnancy as in baby, or pregnancy may papanganak na business na babagay sa'yo. Or ikaw na mismo to, para reborn, para pinanganak ka ulit. Pwede din ito na deep love sa sarili. Mas mamahalin mo yung sarili mo sa 2024 to the point na ibibigay mo yung best para sa sarili mo. Ayaw mo na makita yung sarili mo na nagtatago doon. More, maging open. So, kung marami kang makikilala mga tao, lalabas ka na sa 2024. Kung sa mga nakaraang taon, di ka na go out, lagi ka lang sa bahay, ito yung taon na gusto mong mag-explore, gusto mong makita mundo. Possible nakakita ka ng maganda sa mga nakaraang taon. And na-realize mo, ang dami palang dapat pang makita. Baka nag-diving ka talaga, pero pwedeng ma-involve ka sa diving kasi parang nasa dagat na talaga. Mga activities na water sports or mga extreme na sport. Always naman, payo ko, kung hindi ka expert sa mga sports na ganon, magsama ka. Huwag ka magdada-fool doon. Lami kasama ka. Pero possible, very open ka sa mga challenges, mga kakaiba. Willing ka mag-try. So, willing kang pumunta sa mga ibang lugar, willing ka mag-try ng ibang sport, willing ka mag-try ng iba't ibang activities na hindi mo pa ginagawa. Parang gusto mo malaman kung ano pa yung pwede mong gawin. Ano pa yung possible para sa'yo. So, pwede mo pag-aralan to. Tinatin yung last two cards. Okay, so dito tayo. Nine of Swords, anxiety. Four of Wands, community or coming together. Parang takot, diba? Parang dito may takot ka sa relationship or may takot ka na mag-settle down. Anong feeling na mag-settle down? 2024, may possibility. Marami dito mag-decide ka na, what if mag-settle down ako kasama isang tao? As in, magkaroon ng commitment. Mag-asawa. May possibility. May anxiety lang, parang may takot lang sa paparating. Iba naman, sa 2024, marirealize mo na medyo mahirap mag-isa din. Mahirap. In a way, may side na nahihirapan ka. Parang may possibility, gusto mong pumasok sa partnership para meron ka support, love and support sa tabi. Kung naman nag-decide ka na, ay mamayo ka ng love life, then ito is community. Kahit nag-iisa ka, meron ka mga personal problem, hindi makakapigil yun sa'yo na tumulong sa community. So, mas maging active ka sa community mo. Yung community na yan, pwedeng family. So, kung sa nakaraang mga ilang taon, hindi ka masyado nag-open up sa family mo ng mga problema, mga pinagdadaanan, sa 2024, makita mo sa sarili mo na mas napapalapit sa mga family members mo. Mas nagiging open and accepting. Kung naman yung mga pangit na nangyari sa nakaraan, na-accept na yon.
may possibility lang sa mga nakaraang mga taon. Parang feeling mo nabuhay ka sa takot. It's time na mabuhay ka sa love or peace. Pwede magiging maingat ka sa mga salita mo sa 2024. Sabihin ko lang, naniniwala kasi ako, lahat ng salita may vibration. So, huwag natin siyang tawagin problema. Isipin lang natin na mga bagay na wala pa solusyon. Ang hirap, no? Oo. Watch your words. Parang yung message sa'yo ng spiriting. Kasi, possible na napupunta sa'yo yung mga nakaka-dismaya or nakakatakot na experiences dahil na-attract mo dahil sa mga words. Kaya, kung gusto mo, iba yung ma-attract mo, pwede mong in-neutralize yung mga salita sa English. In-neutralize. Share ko lang group number 2 bago ako pumunta sa last group. Sa mga nagpapa-private reading sa akin, all questions are good. Good naman lahat. Napapansin ko lang, majority, siguro mga 80 to 90%, yung energy, dahil sa klase ng tanong, ang bigat para talaga may ganito. Oo. Yung energy ng mga words, yung gravity, yung bigat ng nangyayari, para talaga may ganito sa ilalim. Diba? So, pag na-feel mo kasi na parang merong sumusunod-sunod sa'yo na kakaiba na hindi mo maintindihan, parang feeling mo tinatakot ka, mahirap talaga. Kaya salita susi. Pag binago mo iniisip mo, binago mo yung salita mo, may something magbabago sa katawan mo. Magkakakabit kasi siya. Magkakakabit. So, pag inisip mo na, I cannot afford, negative ng dating, parang may pumipigil sa'yo. Parang merong hindi makatuloy-tuloy kaya hindi mo mabili yung kotse. Parang may pumipigil sa'yo. Pero pag sinabi mo, it's not my financial priority. May sabihin, gusto mo pa rin siya, hindi lang siya priority. Hindi mo siya isinasantabi. Hindi mo din pinipigilan sarili mo na bilhin siya. Hindi lang siya nasa priority ngayon. Pero in the future, pwede siya maging priority. Parang gano'n ang magandang gawin. Payo ko lang yon. Always naman, ikaw pa rin nakakaalam. So, it's a choice kung gusto mong gamitin yung mga salita na negative. Pag sabi negative, nakakababa ng energy. Parang lang malaman mo kung positive, negative. Asusin mo yung emotion mo So, pag positive yung salita, energize ka, parang feeling mo kaya mo akyatin yung vulkan. Parang gano'n. Pag negative, parang ito ang itsura niya. Parang may humahabol sa'yo. Just imagine ganito. So, pwede mo practice yan. Pag may binabanggit ka sa sarili mo, pwede mo tingnan ano na-feel mo after mo sabihin. Kung takot na nangingibabaw sa'yo, then may something sa sinabi mo na tinatakot ka. So, pwede mo pag-aralan. Ano kayang paraan pwede ko itong sabihin na pareho lang ang ibig sabihin, pero hindi ganito kapigat. Payo ko lang yun. So, 2024, medyo maraming pagbabago dahil may babaguhin ka talaga sa paraan mo ng pagsasalita or sa paraan mo ng pakikipag-usap sa tao. Minsan makukuha mong gusto mo or actually, makukuha mo halos marami sa gusto mo sa paraan lang ng pakikipag-usap sa tao. Sabihin ko lang. May mga paraan. Ibig sabihin, may mga vibration yung salita natin. Kahit napakagaling mo pa, kahit napaka-talented mo pa, pwede mong tingnan, or kahit napakagaling mo pa, kung hindi ka magaling makipag-usap, communication, mahirapan ka, pwede mong tingnan. Kaya, kailangan pag-aralan mo, kung nasa trabaho ka ng communication, pakipag-usap sa tao, then talaga sa 2024, gagaling ka sa communication. Kasi pag-usapan natin pagsasalita, marami sa inyo mapapromote. So, kailangan mo talagang pag-aralan to. Kasi, influence, paano ka maka-influence ng tao kung hindi mo sila mamumove? Yung paraan kasi ng pagko-communicate, pakikipag-usap sa tao, nade-develop. Pero naniniwala ako na mafe-feel ng tao yung energy ng words mo, yung presence mo, ikaw mismo. Mayroon something sa salita mo. Two of Wands. Diba? Ang Two of Wands, pagpaplano. Planning.
So, kung plano mo magkaanak sa 2024, pwede. Mag-travel, all good. Kung may plano ka na malaki sa 2024, ito na yung taon mo. Para kasing may plano kang gawin sa 2024, medyo natatakot kang simula, natatakot kang gawin. Pero parang it's time na. Like example nga, it's time na magpakasal ka na. Pipilit ko. Ikaw kasi nakakaalam eh. Diba? Kung tingin mo, na-meet mo na yung person na para sa'yo, ito na yung person na may deep love sa'yo, wala namang masama eh. Hindi darating yung perfect time na sinasabi. Sa tingin mo, ito na yung time, kahit hindi ganun ka-perfect, wala masama na pumasok sa relationship. Kung naman nahihirapan ka mag-decide, then pwede mo pa rin yan i-postpone. May possibility lang, marami dito, magkakaroon ka ng offer na mag-settle down. So meaning, pwede mag-propose sa'yo ang partner mo. Pwedeng takot ka talaga, kinakabahan ka sa taon na to. Kasi feeling mo ito na yung taon na yun, ang propose sa'yo ang partner mo. Pwedeng undecided ka pa talaga magpakasal. Kasi may nantay kang person sa nakaraan. Pagtila kita. Ang top ones, para siyang nasa dalawang mundo ka. So, pwedeng mo tingnan. May possibility na very busy ka sa 2024. Para ka dalawang tao gumagalaw. So, meaning, pwedeng may duality nangyayari. Dalawang work mo, may possibility. Or, dalawa yung role na ginagampanan mo sa work, kung ano meaning no sinasabi ko. Or, very busy ka kasi naayos mo yung personal life mo and then pumasok ka sa commitment sa isang tao. So, very busy. Parang may dalawang, or parang may two. May number 2. Sumali ka siguro sa'yo number 2. Or di ba talaga yung choices mo? Mabalik lang tayo doon. Ay, sikuhato. Hindi masama na mahati ka sa dalawang tao. Kasi dalawang is ang nandito. Obvious lang na parang dalawa. So, wala masama kung feeling mo parang nahati ka sa dalawang tao. Ay, numbers mo dito, repeating numbers. Dalawang ace, dalawang number 9, dalawang number 4. Diba? Kakaiba. Siya nagpapareho. Kuha tayong isa dito. Pwede malagay yung mga numbers na binanggit ko. The better it gets, na may nakasmile, oh. Yung bag nakasmile kanina, ito nakasmile din. The better it gets. When things happen that cause me to feel good, I know there are much more good feeling things coming my way. The better it gets, and I keep rising up. Diba? So, ang susi mo, feelings mo. Good feeling. Sabihin, pag may binanggit kang salita, gumanda yung feelings mo, then maganda yun, positive. Kung may mental health problem ka, kasi hindi man natin pwedeng itago yun sa dilemma. Diba? Kaya nga, umpisa pa lang reading mo, group number 2, maliwanag na, bigyan liwanag. Wala akong judgment. Ikaw pa nakakalam. Kung meron kang mental health issues, hindi man ako yung expert doon, always recommend ko pa rin na you have to check with the expert. Possible marami dito nasa medical field. Kasi si King of Cups, more sa healing. Kung involved ka sa healing department, medical field, mga doctors, nurses, or nandun ka, therapist, physical therapist, lahat ng kinds of therapy. Or sa kang healer, light worker, Reiki healer, or channeler, or may gift ka sa healing, or very spiritual person ka, gusto mong i-dedicate ang life mo kay God. Wala masama. Ang pinapakita lang ng card, possible meron kang healing quality sa'yo. And yung healing na quality na yan, pwede mo siyang gamitin. I-heal ang body mo. Harapin yung inner demon. Huwag tumakbo. Huwag takbuhan. Harapin. Or mahalin yung mga other parts ng sarili mo na iniiwasan mo. Parang yan. Pagsamahin na sila. Parang magbigay ka ng compassion sa sarili mo. Parang nandun. The better it gets. So, ang 2024 mo, i-define natin sa card na yon. Kasi, yun yung purpose, kaya kumuha tayo ng card. Explain ko pa. Marami sa inyo magiging teacher. Or magtuturo ka. The better it gets. So, ang 2024 mo, ganun ko siya nakikita. Paganda ng paganda.
Kasi yung meaning ng the better it gets, gumaganda ng gumaganda, paganda siya ng paganda, papositive siya ng papositive. So, pagpasok ng taon, medyo mababa, pero parang inspired ka ng konti. And then parang bumibilis. May mabibilis na nangyayari. And then parang nag-reset, parang umulit ka sa kalagitnaan ng taon. And then sa dulo, parang may takot na lumalabas. Pero nababalance pa rin. The better it gets, parang yan. Hindi ko siya masasabi na sobrang taas na energy na this is my year. Hindi ko siya napipil na ganon. More, gumaganda lang siya ng gumaganda. Gumaganda ng gumaganda sa meaning. Hindi na siya katulad ng mga nakaraang taon. Kung nahirapan ka sa mga nakaraang taon. Kung maganda yung nakaraang taon, then parang pareho lang siya, continuation. Parang nagpapatuloy lang siyang ganon. So, kung mabless ka, may blessing yung sumusunod. Kung nabigyan ka ng ace, para may sumusunod na ace. So, ang susi, pag may napansin ka na parang nabless ako dito, may possibility, may sumunod, maghatak ito ng blessing. So, pag-aralan mo yon, kung ano yung mga moments na yun sa taon na yon. So, let's say, nagka-award ka at one part sa taon na yon, then may possibility, meron ka pang award na makuha sa parang taon. So, kung may mag-propose sa'yo isang tao sa taon na yon, then may isa pa sa susunod. Ang dami pala. Possible marami kang manliligaw. Kung babae ka, marami magkagusto sa'yo sa taon na 2024. Abigay ko na. May possibility. Nilalanggam nga sa reading. Ayusin ko lang Kaya nga nahirapan ka dito Alam mo yun. Parang madami kang option. Marami kang pwedeng puntahan, marami kang opportunities. So, pwede din sa love, marami magkagusto sa'yo, marami kang makilala. So, pwede may partner ka na, at the same time, tama pa nakikilala. You have to use your intuition. Kasi yung possibility may mag-propose sa'yo na person na love mo is nandun sa taon na yon. Andun pa rin possibility. It's a choice kung sa tingin mo, yun yung person na para sa'yo. Ibigay ko na. Pero ang taon na to is more love, more emotion, more compassion, more activities. Hindi siya more financial sa grupo na to. Kung tanong mo, ma'am, may financial ka. Hindi siya more nakafocus doon. Ang focus mo more emotion mo and passion mo. But you can choose a different group. Kung may nararamdaman ka, then claim mo na. The better it gets. Gagaling ka sa 2024. I-claim mo na kasi si King of Cups to Makakatulong sa'yo ang mag-relax. Makakatulong sa'yo magpunta sa magagandang lugar. Malaki may tutulong sa'yo. Kasi magmukmok. Kung ano meaning na sinasabi ko. Kung isolated ka, malayo ka, at hindi mo nakikita yung mga taong mahal mo, makakatulong sa'yo mag-reconnect sa mga totoong tao nagmamahal sa'yo. Ikaw kasi makakalam kung sino yung mga totoong tao sa buhay mo. May something healing sa love ng community. May something healing sa love ng isang tao na love mo. Or support ng isang tao nagmamahal sa'yo. May something healing. Kung may pinagdadaanan ang taong love mo sa 2024, then, pwede ka mag-alay ng support. Pwede ka magsilbing parang liwanag. Light para sa taong yon. Hindi mo pwede siyang iiwas sa problema. Hindi mo pwedeng i-wish na mawala yung problema niya. Kasi possible, minanifest niya yon. Gusto niya ma-experience ang pakiramdam ng isang tao, dumaan sa problemang yon at napagtagumpayan niya. So, makakatulong sa'yo is magbigay suporta. Hindi ipag-pray na mawala yung problem ng tao. Kasi, yun ang choice niya. Yun yung free will ng soul. Yung soul niya, pinili niya yung problemang yun, naging problema niya. So, kailangan niya dumaan doon. It's a personal decision. Sabi ko lang, kung meron kang friend or lover na merong mga issues sa health or mental health, ang makakatulong is magbigay ka ng compassion, love and compassion, less judgment, para kang liwanag sa buhay niya. Until finally, mag-decide ang person na to na enough na, ayoko na ng ganitong experience, all good na ako. Nakuha ko na yung kailangan kong makuha and kailangan ko nang maka-experience ng iba pang mga emotion. Pwede ikaw din yun. Sa maraming part ng life mo, parang nalulunod ka sa negative emotion. Parang nasiyahan ka sa emotion na malungkot. For 2024, na-realize mo, enough na. Masyado na ako nalungkot ng ilang taon. Marami na akong
bagay na naharap, mga takot ko naharap ko. It's time na mabuhay na malaya, masaya, malaya. Nagagawa kong gusto ko. And less baggages. Parang less na yung dala-dala. Kaya ang liit ng bag mo eh. Parang sa 2024, makakapagpatawad ka na ng mga taong or matatanggap mo na yung mga nangyari. More emotion dito sa group 2. And may mga langgam sa reading. Sorry guys makulit ako sa reading natin. Pero ganun talaga eh. Tour ko kayo dito tayo. Kulit ko lang. Wala kasi ako sa house ko eh. Pero it's nice ito sasabi ko. Parang minsan, may mga experiences tayo na hindi natin iniisip na mangyari. But we have to go with the flow sa life, diba? Itong reading na to, hindi ko expect dito ko gagawin sa ibang place, sa place ng kapatid ko. At sa ibang table. Pero, meant to be dito siya gawin. May purpose. May reason kung bakit pink ang baka lucky color to sa'yo, binabanggit ko. Diba? May purpose eh. Kailangan mong tingnan ang mga bagay-bagay sa brand new eyes. The Fool kasi nasa gitna reading mo. Always see the Fool, parang bagong taon pumapasok sa mundo. So, hindi niya pinapansin yung mga bagahe niya sa nakaraan. Hindi dahil sa umiiwas siya sa responsibility. Hindi. More, nagkakaroon siya ng choice na at this moment, pwede ako maging sino, kung ano man ang gusto ko. Everyday naman kasi pinipili natin maging tayo. Ano yung sabihin nun? Everyday, may choice ka na baguhin sarili mo. Or may choice ka mag-stick ko sa ano naaalala mong ikaw. But at any moment, pwede ka mag-decide na hindi na ako yung taong yun. Ang 2024 mo, awakening sa'yo na bakit kailangan mag-stick ka sa mga bagay na nakasanayan mo. Or mga bagay na sa matagal na panahon, hindi nakakatulong sa'yo. Why not? Mag-explore, mag-try, tingnan ang sarili mo, baguhin kung may kailangan baguhin. So, self-improvement ang darating sa'yo. So, yan. Hindi ko na-extend group number 2. Na-extend ko ng reading. Pero sana nakuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. And I'll see you on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. Subak tayo sa topic, ano naghihintay sa'yo sa year 2024? So, tingnan ko ang card mo. The Chariot. Okay, tingnan natin Mag-add tayong cards. A reminder, this is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kay channel a message for group number 3. So, ang tanong natin, anong naghihintay sa'yo sa 2024? Cotton cards. Tingnan ko. First card. Temperance. Okay, add tayo. So, Temperance. Tingnan ko. 6 of Wands. So, 6 of Wands. King of Swords. King of Swords. Seven of Swords. Okay, add tayong cards. Tingnan natin. Temperance. Page of Swords. Ang dami matalino nandito sa group. Mapagiti lang kita. Puro sword Tingnan natin Page of Swords. Ten of Pentacles. And then, grabe. Queen of Swords. King of Swords and Queen of Swords. Speechless.
Changeless. Four of Sword. Grabe, Four of Sword. Ano silalim? The Magician. Tingnan natin mga cards mo. Okay, so mag-start tayo sa card na nag-represent sa'yo. Chariot. So maganda ang 2024 mo. May salubong. Damay sa background ko. Na-notice ko lang, group number 3. Marami sa napunta dito. Very successful kasi year 2024. And recognize. So, ang darating sa'yo sa 2024 or naghihintay sa'yo sa 2024, recognition. Marirecognize ka sa potential na meron ka. Actually, ito na talaga yung publicly recognized ka. Nandito yung mga sword, family of sword. So, may possibility, buong family nyo ma-recognize. Ang page of sword, pwede mo siyang tingnan sa positive, curiosity. So, maraming tao makikurious sa'yo. Ang chariot kasi, isang tao na umuwi ka matagumpay. So, marami sa inyo, galing kang abroad, uwi ka sa 2024. Isang matagumpay na tao. Or pabaliktad, alis ka ng Pilipinas, punta ka sa ibang bansa, and magiging matagumpay ka. Kung nasan ka? Kung nasan ang paa mo, matagumpay ka. So, claim mo na. Kung nasan nakatapak ang paa mo, matagumpay ka. Possible may dala kang blessing kahit saan ka magpunta. Possible ito yung taon mo eh. Ito yung taon na makukuha mo yung wildest dream. Mamamanifest mo yung mga gusto mo sa paraan na gusto mo. Ang chariot mabilis na mabilis. So, may possibility super advanced ka mag-isip. Lahat ng sword lumabas dito. Page, Queen, King. So, marami dito. Marirecognize ka sa 2024. Mag-elevate ka mabilis. Mapopromote ka mabilis. Mabilis ang progress mo. Kung nasa social media ka, mabilis ang count ng following mo. Kung naman teacher ka, mapapansin mo, nagpa-progress agad yung mga estudyante mo. Naging matagumpay sila. So, very proud teacher ka. Kung sa spirituality, nag-a-advance ang knowledge mo sa spirituality. Masyadong malayo, na parang advance ka sa ibang tao. May advancement ka sa 2024. Tingnan natin ibang cards mo. So, nag-umpisa ang taon, para kang Page of Swords. Marami kang ideya, marami kang naiisip, and very curious. Damong pinag-iisipang gawin. Very creative, kasi nandito ang Temperance. Possible, multi-talented ka. Magaling ka sa mga bagay-bagay. Matalino at talented. Or matalino at artistic, pinagsama. Tawag dito sa negative, ang tawag dito deadly combination. Mapagiti lang kita. Kasi parang isang talented na tao plus matalino. Intimidating to ah. Mapagiti lang kita. Ano bang energy ng isang matalinong taong creative? Magician ang dating. Kasi mahirap pagsamahin ang intellectual spirituality magkasama. Pero somehow, marami sa inyo napapagsama mo. So, pwede mong tingnan ito kung nasa field ng healing ka. Kasi mga Queen, King of Swords, para sila mga doctors din. Then, marami ka matututunan sa healing. Alternative healing, may possibility din. Ang curiosity mo, sobrang lakas, to the point na kailangan mo i-balance. Hindi lahat kasi ng ideya na papasok sa isip mo, kailangan mong bigyan ng action. Piliin mo lang yung pinakamaganda. Mapili mo lang yung pinakamaganda. May possibility na may matututunan ka sa 2024 tungkol sa sarili mo. Paano i-balance ang energy mo? Paano i-balance ang personality mo? Kasi possible may duality nangyayari dito. Halata masculine, feminine duality magkasama. So, very balanced ang energy mo. Alam mo kung kailan mag-let go, alam mo kung kailan mag-hold on, alam mo kung kailan hindi magsasalita. May pag-iisip na nangyayari. May balancing pag-iisip. Ang Temperance card, more ito sa patience. So, pwedeng pagpasok ng taon, parang bumagsak ang pakiramdam mo. Parang nasa rock bottom ka, sa ilalim.
Si Page of Swords kasi parang nasa ilalim. And somehow, makakaalis ka sa lugar na ito. Makakaalis ka, makagawa kang paraan, makaalis. So, kung pumasok ang 2024, may mabigat kang problema, then i-claim mo na. Dahil very talented, very creative, at matalino kang person, makakalabas ka sa, sabihin na natin, pangit na sitwasyon. Kaya nga, may amazement na mangyari kasi parang akala ng mga tao sa paligid mo, tumigil na yung chariot mo. Pero hindi na alam, tumatakbo pa rin siya talaga. Tumatakbo pa rin ang chariot mo. Ibig sabihin, meron ka pa rin progress, may nagbabago pa rin sa life mo. Sa umpisa lang ng taon, parang feeling mo, mababa ang pinanggagalingan mo. Parang nasa ilalim, parang feeling mo, hindi umaayon sa'yo ang tadhana. Pwede mo tingnan gano'n. Sa umpisa ng taon, pero may something magical mangyari na parang may nagbago sa buhay mo. Parang nagkakulay ang life mo. Nasa isa kang hindi magandang place, parang dumating ang mga tao to na-attract mo sa buhay mo na parang binibigyan nilang kulay ang buhay mo. Nakikita mo na pwede pa rin maging makulay ang buhay mo kahit may problema ka mabigat. Lagyan natin to doon. So, healing ang unang papasok sa'yo. Kung meron ka masamang dinaramdam, like emotional healing, physical healing, ibigay ko na sa'yo. 2024, ito na yung healing na hinihingi mo sa sarili mo. Minsan kasi, pag mataas ang pangarap mo at hindi maganda ang lagay ng katawan mo, nakakapagpabagal ng pagtakbo ng chariot. Always ipa-prioritize mo pa rin ang kalusugan mo. Pero pinapakita lang na galing ka sa isang place sa panahirapan ka, siguro. Pwede marami dito, galing ka sa recovery. And nag-healing ka pa. Or galing ka sa breakup, nag-healing ka. Pero may promise in 2024 ng kasaganaan para sa'yo. Tingnan natin yung susunod na card. Dito maganda. Ang mga cards na to nagpapakita ng success. Six of Wands, successful kang person. May possibility na para maging successful ka sa 2024, kailangan hindi ka mag-hold back. Ang Six of Wands talaga, ilabas mo ang galing mo. Parang nandyan. Ilabas mo ang kakayanan mo. Ipakita mo kung sino ka. So, may possibility sa 2024, marirealize mo na napaka-powerful mo pa lang. Nilalang. Ang Ten of Pentacles, kasaganaan. Maging matagumpay ka, masagana ang buong taon para sa'yo at sa pamilya mo. Iyong fire na meron ka, hahawa sa family members mo. So, ang ibig sabihin nito, magiging inspiration ka ng mga malalapit sa'yo. Iba, extended pa. Mga taong hindi mo kilala. Ma-inspire sila sa message of hope nang gagaling sa'yo. Umpisa pa lang na reading, gusto mo lang tulungan sarili mo. Pero paglipas ng panahon, sa time ng 2024, dahil tinutulungan mo sarili mo, nakaka-inspire ka nang hindi mo alam. Ang dami mo na-inspire sa paligid mo. So, magiging very inspirational ang year na to sa'yo. Malalaman mo kung gaano ka ka-powerful, na kaya mo pala i-manifest ang gusto mo. Hindi mo naman kailangan pa talagang kumain ng apoy para may manifest yung gusto mo. Ma-realize mo na may mga paraan na simple, mas diretsyo sa gusto mo. May mga pagkakataon na makukuha mo gusto mo sa pamamagitan ng ibang tao. At hindi masama yun. Very open ka tumanggap. Sa taon na ito, makikita mo sarili mo na hindi ka nag-hold back. Kung sa maraming panahon, niisip mo na ayaw mo ipakita ang galing mo kasi natatakot ka na ma-judge. Parang dito, inspired ka na ipakita yung talent mo or skill mo dahil pakiramdam nakaka-inspire ito sa ibang tao. Pwede inspiration mo dito magulang mo, mga nag-pass away na relatives mo. Proud sa'yo ang parents mo kung yan ang tinatanong mo sa reading. Proud sila sa'yo pag na-realize mo kung saan ka galing. Makikita mo na success ka talaga. Yung pagpunta mo sa mundo, sign of success. Hindi tayo pupunta sa science kasi marami dito matalino. Nandito mga sword. Pero sasabi nila,
Yung maging tao ka lang competition agad ang lalabanan mo. Sa out of napakarami naglalangoy-langoy doon, ikaw ang nanalo. So kung ma-realize mo na, yes, sa umpisa pala, hindi pa ako pinapanganak, winner na ako. Then wala na mag-hold back sa'yo. Winner ka na talaga. Yung presence mo sa earth is a dedication sa legacy ng mga ninuno mo. Parang tribute sa mga tao sa nakaraan. Possible sa 2024, imbes na makaka-receive ka ng recognition, legacy, galing sa nakaraan. Like award para sa nakaraan. Pwede sa magulang mo, pwede sa mga relatives mo, or pagkilala bilang ikaw ay parte ng nakaraan na yon. History ito. Pwedeng history in the making ka sa 2024. Magiging kang living legend. Grabe, sino kaya ang channel ko dito? Napangiti lang kita ha. Pag living legend kasi parang ang legendary ng life mo pero living ka pa at this time. Sabihin, usually kasi legend parang nakikilala natin yung mga tao as legendary pag wala na sila eh. Alam mo yun? Na-appreciate natin yung mga ginawa ng mga tao pag wala na sila. Ma-realize mo siguro at this time sa year na to na ayaw mong dumating sa point na yon ng life mo, ma-recognize mo lang yung importance ng tao pag wala na. So, 2024, ma-realize mo na kung sino mahalaga sa akin is talagang niya hanapin ko sila. Alam mo yun? Hanapin mo yung circle na yan. Kung sino talaga itong mga nasa inner circle mo. And may tendency ka maging legendary. The living legend. Mabuhay ka na inspirational sa taon ng 2024. Tiyata ibang cards mo. And dahil na sa'yo yung card na bumubuga ng apoy, then dragon to. So, maswerte ka sa Year of the Dragon. Bumubuga ng apoy eh. There's a possibility ma-recognize ka talaga. And then sa recognition na yan, magbigay sa'yo ng abundance na pinapangarap mo. King and Queen of Swords. Tingnan natin to. Okay. Ang King and Queen of Swords, minsan tinitingnan ko siya sa tarot card. Ito yung mga tao na nabibigo sa love life. Hindi man tayo nagpapaiyak. Pero, there's a possibility. Ang King and Queen of Swords, malamig na energy yan. Pagdating sa love. Kung nawala ang parents mo, then very proud sila sa'yo. Ito sila. So, 2024, makikita mo yung halaga ng magulang mo sa buhay mo. Very thankful ka sa parents mo. Dahil ang ganda ng genes na binigay nila sa'yo, yung kombinasyon, ang ganda. Kung ano meaning nun. The possibility ma-appreciate mo yung father figure sa buhay mo, hindi man kailangan tatay, or mother figure na tumatayo sa buhay mo. Ma-recognize mo kung sino tong dalawa. Kung wala kang partner sa mahabang panahon, it's time matagpuan mo yung partner na bagay sa'yo. May partner na babagay sa'yo. May times lang talaga na baka hindi kayo nagkakasabay sa reincarnation kung naniniwala ka doon. There is a possibility. Marami dito, nahanap mo yung ultimate soulmate, pero may tendency baka hindi mo siya makita sa lifetime na to. Pero hindi mahalaga. Ito parang twin flame mo. Parang ito soulmate sila. Ayan. Diba? Pwede mo tingnan para silang soulmate. Kung matagpo mo soulmate sa 2024, very blessed ka. Pwede may claim na matatagpo mo yung partner na babagay talaga sa personality mo, babagay sa'yo, para maging mas matagumpay ang relasyon nyo. Kung balak mo magbuo ng pamilya, then eto na talaga yon. Kasi Page of Swords bata. May possibility din na pumasok ka sa higher learning. May recognize ka sa 2024 as a great leader. Kasi ito yung mga boss. So, kung sa work ito, marami dito mapopromote. Marami dito. Kung hindi ka ma-promote, ma-recognize ka pa rin na leader. Yung naman mga recognition, pwede mo tingnan bonus na lang yan eh. Ang King and Queen of Swords, King and Queen of Integrity. So, as long as alam mong ginawa mo yung best mo, and binigay mo naman talaga yung kaya mo, then always, meron kang inner knowing na ginawa ko yung best ko na tulungan ng mga taong to.
Very blessed ka ng intelligence sa 2024. So marami sa problem mo, masasolve mo mabilis. Hindi ka mawawalan ng problema. Kailangan ko sabihin nyo. Kasi, kailangan mo yun para mag-grow. Kung aasin natin ang problem mo sa 2024, ay magiging ganito pakiramdam mo. Ganito. Kaya natin asin eh. Magtila kita. Oo. Ang isang tao na wala talagang problem, which is wala talaga, wala naman taong ganon. Pero sabihin na natin, walang problem. Mababa to. Mababa to. So, pag wala kang problem, gagawa ka ng problem. Parang design tayo mag-solve ng problem. Dinesign tayo in a way para harapin ang challenges. Nandiyan tayo mag-grow spiritually, mentally, emotionally. So, purpose is para mag-grow tayo. Makonect tayo sa inner power. Marami dito very spiritual. So, naintindihan mo na may purpose ang pain. May purpose yung pinagdadaanan mo. 2024, makikita mo sarili mo nagmamature. Makikita mo sarili mo na parang yung gusto mong person na ikaw. Yung iba sa inyo, mamimit mo idol mo. Kung ano meaning nun. Yung iba naman sa inyo, may pagkakataon ka na ma-recognize ka na idol mo. Sana ako to, no? Pangiti lang kita. Na-recognize ko na idol ko. Grabe. Baka tayo sa topic. Parang flattery. Always naman. Wala naman sama magkaroon ng idol. Possible, marami sa inyo maging idol ka eh. Wala naman sama. Lahat naman tayo meron. Parang pinapakita lang na pag na-recognize ka na idol mo, parang masaya kasi siya eh. Pag yung idol mo naka-recognize sa'yo, santag ako to, claim ko to. Mapagiti ko lang kay group 3 Kasi parang himala no pag na-recognize ko na idol ko, oh my God. Mapagiti ko lang kayo. Back tayo sa topic na didisorient tayo. So, ang possibility, sa 2024, ma-amaze ka sa knowledge na meron ka. Marirealize mo, ang talino ko pala. Iba sa inyo, makapagsulat ka ng libro, makakapagawa ka ng course mo, iba sa inyo, makakapagsimula ka na ng blog mo, iba sa inyo, makakapagturo ka na, iba sa inyo, makakapag-business ka, iba marami kang matututunan sa style ng pagtuturo, gagaling ka sa communication, madami dito. Si Queen of Swords na to, the teacher. Kung sa spirituality tayo pupunta, meron kasi mga religious na mga organization or religious community na parang kinakasal eh. Pag magkasama sila sa isang religion, i-claim mo na, pwedeng kayo to. Mamimit mo na yung partner mo, finally, pwede na kayong magsama. Pero parang pinaka-reading na to, more sa'yo. Kasi sa love life, more ikaw. Mababalance ka sa person. Maintindihan mo na yung balance ng masculine, feminine. Yung yin and yang. Paano ibabalance sa energy? Paano mo ibabalance? Ilagay natin doon. Okay, punta tayo dito. Ito malalalim na card sa tarot card. Ito. Sabi ng sword kasi parang feeling mo na daya ka. Or parang pinagkaisan ka. And for sword, recovery. So marami dito. Kung may pinagdadaanan ka na, i-check na talaga kita doon. Kasi lahat ng card mo para recovery, healing, gagaling ka. Pwedeng emotional pain ito. Mawawala sa'yo itong emotional pain. Yung medyo traumatized na nangyari sa'yo. Marami sa inyo, magigising ka. Pag saan magigising ka sa pain na pinagdadaanan mo. Yung rock bottom na yun, na sinasabi ko. Magigising ka na hindi mo deserve yung buhay na mahirap. Tingnan mo to. Daming animals dito. Pwedeng very connected ka sa mga animals. Lalo na to, mukhang aso. Diba? Puro kuneho. Tingnan mo. Pure white na white sila. Natutulog. Kaya animals na sa kapaligid dito eh. Meron tayong animal instinct tayo. Pero matututunan mo siyang kalmahin.
Di ka na masyadong reactive. So, sa 2024, very peaceful ang taon na yun sa'yo. Kung may mga tao kang hindi nakakasundo, na-forgive mo na sila. Makatulong sa'yo yung pagpapatawan. Kasi, once nagpatawad ka, parang healing talaga din siya sa'yo. Makakatulong siya sa healing mo. So, 2024, marami kang taong papatawarin. Alam ko ayaw mo marinig yun, pero maganda magpatawad eh. Advice ko lang, makakatulong sa'yo na hindi magbaon ng negative para makatulog ka na maayos sa gabi. Marami sa inyo, magkakaroon ka ng pagkakataon makarelax, makapunta sa mga lugar na nakaka-relax, makapahinga. Kung very busy sa mga nakaraang taon, magkakaroon ka ng time para makapagpahinga. Relaxation ito. So, mapapansin mo sa card mo sa mga cards mo dito, group number 3, para kay isang very fiery person. Bumubugang apoy, oh. Very busy. Chariot, ang bilis. And nagsusolve ka ng problem ng maraming tao. And focus ka sa abundance. And then, parang nag-slow down ka. Pwede ito yung buong taon mo. Sa unang pasok ng taon, very busy, alam mo, very focused. And then, pagdating sa medyo malamig na part, kasi King and Queen of Swords, mag-slow down ka. Ito yung parang pag-aaralan mo yung nangyari sa buong isang taon. Na-discuss ko to sa general reading ko. General reading na makakatulong sa atin yung evaluation, recovery. Dito mo kasi malalaman kung ano yung mga bagay na nag-work sa buhay mo at anong hindi. At anong dapat mong gawin. Ang 2024 mo, dahil matututunan. Kung tinatanong mo dito, magkakaroon ba ako ng success? Yes. Mapopromote ba ako? Yes. Makakapag-travel ba ako? Yes. Makapag-work ba ako abroad? Yes. Makakapagtapos pa ng pag-aaral ako? Nandito mga teacher. So yes ako, possible marami sa mga anak mo magtatapos ng pag-aaral. Kung magkakaroon ka ng operation, maging successful ba? Yes, magre-recovery ka sa dulo. Kung meron ka community na sinusuportahan, makakapag-attract ka ba ng mga susuporta sa community mo? Yes. Kung isa kang teacher, blogger, influencer, social media, or content creator, makikita ba nila ang talent or skill mo? Yes, mapapansin ka ng soul tribe mo. Pwede mo kasing tingnan na hindi lahat ng tao magugustuhan ng ginagawa mo. At hindi yun para saktan ka. Eh kasi nandito na family of Swords. Kung nandito ang mga King and Queen of Swords, clarity. Pwede mo tingnan, minsan parang sakit sabihin ng katotohanan. Minsan yung katotohanan will set you free. Minsan kailangan mo sabihin na masakit sa sarili mo para magising ka. Kasi kaya nga natutulog eh, sword nandito sa paligid. Magigising ka sa 2024. Yung mga bagay na ayaw mong harapin, harapin mo na. So, pwede mong tingnan na hindi lahat ng tao magugustuhan ka and it's okay. Okay lang yun. Kasi hindi mo rin naman magugustuhan lahat ng tao. Ang mahalaga is meron kang compassion. Sabihin, di mo man sila nagugustuhan, di mo man nagugustuhan ang paraan nila ng pamumuhay, taliwas sa gusto mo, taliwas sa paniniwala mo, always may compassion pa rin. Diba? Yung compassion mahalaga. Kaya, yun yung temperance. Balance. Ibabalance mo. Sabihin, hindi dahil sa hindi mo naintindihan yung action ng katabi mo, mainis ka na. May mga paraan tayo ng pamumuhay na tayo lang nakakaalam kung ba't doon tayo naniniwala. Iba-iba tayong tao. May kanya-kanya tayong desisyon na ginagawa. And ang makakatulong lang sa atin is less judgment and compassion. Na kung ano man yung ginagawa ng katabi natin, as long as hindi niya sasaktan sarili niya. Diba? Pwede nating hayaan siya sa ginagawa niya. Marami sa inyo magiging very forgiving ka sa 2024. Very compassionate. The Magician ang card mo dito. So, ang 2024 mo magical. Papasok sa buhay mo sa 2024 ang mga teacher na kailangan mo. Dahil nandito lahat ng maraming lessons na kailangan mo matutunan. Ngayon, kung hindi mo makuha ang lesson,
Pwede pa ito umulit next year. Pagiti lang kita. Ang Magician card sa Tarot card, manifest. Ma-realize mo na. Hindi natutulog si God. Hindi natutulog si universe. Habang natutulog ka, busy-busy yung mga spirit guides mo sa pagtulong sa'yo. Meron kang guardian angel. Meron kang active na guardian angel. Ibig sabihin, yung nakikipag-work ka talaga sa spirit guides mo. Marami dito spiritual eh. Iba sa inyo marami ka talagang spirit guides. Nandito. So ito para ascended master ang dating. So marami ka spirit guides. Marami kang angel guides. Parang napapansin ko lang sa mga card mo. So, kung naman maging problem mo sa 2024, very easy, madali ka makakaalis sa mababang sitwasyon. Para may force na mihila sa'yo para makaahon. Lagi kang tutulungan. Lagi kang magkakaroon ng tulong. Chariot kasi mabilis, so pwede mo tingnan help ang darating sa'yo sa 2024. Galing sa malayo, galing sa malapit. Nagugulat ka na lang. Sila lumalapit sa'yo para isakay ka. So, pwede mong pag-aralan ko anong sinasabi ko. Tayo dito, ano mangyari sa'yo sa 2024? Fuel. Fuel. Oh, may apoy oh. I enjoy doing things that fuel me. It feels great to do things for myself. When I make sure I'm taken care of, I can better show up for those in my life and for the work that I do. So, mahalaga sa'yo yung work na yon na tinutukoy dito. So, pwedeng trabaho to. Pwedeng passion project mo to. Pwedeng community kung saan ka nagsiserve. Pwedeng dedication ito. Life purpose. Commitment. Binibigyan ko lang ng iba-ibang label kung ano yung work. Magkakaiba ang bawat tao. Pero pinapakita, alagaan mo sa sarili mo. Kaya healing, ikaw muna. Papalakasin mo ang emotion mo. Papalakasin mo ang physical health mo. Mental health. Ano mo yun? Papalakasin mo sarili mo, mind, body, spirit, para makapag-show up ka sa mga tao na kinakailangan ang tulong mo. Kaya ka nga magiging living legend eh. Marami sa inyo magkakaroon ka recognition. Mararecognize ka ng mga tao. Fuel. Kung gusto mo mag-business sa 2024, bigay ko na. May possibility, mas focus dito, career advancement, pagkaroon ng recognition, awards, promotion, travel, abundance. Medyo, ang hirap dito sa group 3 is love life. Kasi parang, inahanap mo yung perfect soulmate eh. Ikaw na umalam. Parang wala ka halos makita na mag-match sa energy mo. Nahirapan ka makatagpo ng match. Tingnan ko to. Maganda ko ng card ah. Spirit team, masasama sa love life ni group number 3. Kasi siya parang ang dating. Malamig. 3 of Cups. May possibility. There's a possibility na nahirapan ka talaga sa love life. Pero, very blessed ka naman sa collaboration sa ibang tao, community, mga kaibigan, sa mga anak, kung may anak ka. May possibility makatagpo ka pa rin ng lover. Mayroon pa rin possibility. 3 of Cups celebration. May possibility pa rin. There's a chance. Always kasabting ko sa tatlo. Parang yung 3 fairies ni ni Sleeping Beauty. Para kasi Sleeping Beauty dito. Sa labas na natutulog na ganda mo. 2024, pwedeng gaganda ka. Maganda ka naman talaga eh. Pero gaganda ka, mas maganda pa. Kung lalaki, popogi ka. Makakatulong ang magandang pagtulog. May possibility, kung meron ka mga hindi nakakasundo, makakaramdam ka ng peace. So, medyo ceasefire kayo. Pero makakatulong sa'yo,
patawarin na sila. Meron kang mga hindi nakakasundo. May possibility din na parang yung life mo, parang panaginip. Pag saan parang panaginip, parang nasa panaginip mo lang to dati. Like example, kung nangarap ka na maging matagumpay, maganda ang buhay sa 2024, nakikita mo siya nangyayari. And para siyang hindi totoo sa paningin mo. Parang panaginip. So yung life mo sa 2024, parang ka nananaginip ng mga ganda. And to the point tayo na matulog. Possible. Maging problem ng iba sa inyo, insomnia. Nahirapan ka matulog. Dahil very fiery. Pwedeng napaka-focus mo sa ginagawa. Pwedeng napaka-busy mo. Maraming tao sa reading. So, may 10 of Pentacles dito, may 3 of Cups. Community lahat yan. Tao lahat yan. So, makikita mo yung mga tao. Matatouch mo buhay na maraming tao sa 2024 to the point na mako-consider natin na parang kang teacher ng maraming tao. Magiging inspiration ka ng iba. So, pwede mo pag-aralan kung ano ito. 2024 mo, very busy kang person. Nandun pa rin yung pagiging busy. Very successful. At napaka-disiplinado mong tao sa 2024. Discipline, nandyan. Very proud ang parents mo sa'yo. Kung nasan man sila, tingnan mo yung mga cards mo. Vlogger ka siguro. Makulit ko ng tarot reader. Tingnan mo. Pag tingnan mo siya dito sa taas, diba? Parang ang ganda ng ibang cards mo, colorful. Tapos yung iba parang wala siyang shadowing fire. Ang 2024 mo, pwede mo siyang tingnan na ganyan. Yan. May mga months na sobrang fiery, unforgettable. Kung anong months yun, pwede mo pag-aralan. Pero parang 1, 2, 3, 4, 4, or pwedeng 5. So, 5 sa 12 months. Pwede maganda sa'yo. Ikaw nang tumingin, or 4, or 5. Pwede mo pag-aralan. Kung vlogger ka, then claim mo na. 2024, maging successful ka sa ginagawa mo. Kailangan mo lang siguro ng ibang style, ibang paraan. Diba? Tapos tour tayo dito. Tingin tayo guys. Mapagiti ko lang kayo. Wala kasi sa house ko. So marami sa inyo, baka lumipat ka ng bahay. O, sinabi ko lang kasi wala ako sa house ko. Oo. Marami sa inyo, magkakaroon ka ng pagkakataon makabakasyon. Para kasi ako nakabakasyon ngayon Pero very positive. Alam ko nagtatanong ka sa love life. Pwede ka naman makatagpo ng person na para sa'yo Pero yung hinahanap mo kasing person na match mo talaga, super match mo, possible hindi kayo magkasabay nag-reincarnate dito. Pero meron kang 3 potential na soulmate. Pwede mo tingnan na babagay sa'yo. Hindi man sobrang parang match ng energy mo. Makakatulong pa rin sila sa growth mo. May choices ka pa rin. Marami ka pang choice. 3. Parang mahalaga sa yung 3. So, pwedeng isa kang nanay, may 3 kang anak. 3 anak na lalaki, 3 anak na babae. Or pwede itong kombinasyon. Pag nagkaroon kang partner, may 3 siyang anak, may 3 ka. Kaya magiging, big happy family kayo dito. Tinan mo. Sama-sama na. Pwede mo pag-aralan. Kung ayaw mo magkaroon ng partner, then i-claim mo na there's happiness sa pagiging alone. There's peace. At hindi ibig sabihin nun na alone ka. Wala na yung passion and fuel doon. Nandun pa rin yun. Pwede mong gamitin yung pagiging alone mo sa makakatulong sa marami. Parang gamitin mo kung ano meron ka. Kung ano sandata meron ka, gamitin mo. Kung matalino ka, gagamitin mo yun sa 2024. Kung creative ka, gagamitin mo yan para magtagumpay ka. Kung pareho mong hawak yon, then magician ka. The world is your oyster. So, sa 2024, wala nang impossible sa'yo. Lalo ka lang mag-e-elevate. Diba? Kaya sabi ko siya, titigaw mo itong mga cards mo. Diba? Dito mo,
Ganda pala dito, no? So, I think all good na tayo. Tapos nakita ko pa to sa pamangking ko. Tinan mo, oh. A happy life, luck often comes. So, very lucky ka sa 2024, oh. See? Happy life. Nakita ko pa. Pero, end na natin reading dito, ha. Natuwa lang ako. Sana nakuha may messages na para sa'yo, group number 3, and extend ko na yung video. Pero okay lang yan. And let me know sa comment. Tumugtog pa yung gitara. Very creative kasi nandito. May gitara pa dito sa, sa room. Very creative. Pero sana nakuha may messages na para sa'yo. And sana nag-resonate sa'yo, reading natin. If nag-resonate sa'yo, let me know sa comments ang part nag-resonate. And thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste.